Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah today, mga sisters and brothers, magdi-discuss tayo ng isang napakagandang pagbibiyahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay napakaganda ring malaman ng bawat Muslim kasi magpapalakas ng ating iman inshallah. Sa nakaraan nating discussion, we have discussed yung mga later part na ng buhay ng Propeta Muhammad sallam sa Makkah. And last Friday, you were informed na nagkaroon ng dalawang pangyayaring very sad sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung pagkamatay ng kanyang uncle ni si Abu Talib tsaka yung kanyang asawa na si Khadija. So pagkatapos dito ay partly relayed na dito bumaba yung part ng Alam Nasrah, Lakasadra, na kung saan sabi daw kapag ang isang believer meron siyang pagsubok, pagkatapos ng pagsubok meron namang ease. So, sa pagkakataon na ito, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala binigyan din niya ng ganong pabor ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pakinggan natin ang napakagandang hadith na ito. Ito ay buong hadith na kung saan naglakbay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pinakamataas na kalangitan. At itong hadith na ito, marami nag-relay nito, alhamdulillah, on Sahih Bukhari, mababasa nyo ito kay Bukhari, kay Muslim, mababasa nyo ito kay Tirmidhi, kay Imam Ahmad, at marami pa. Sa mga sahaba, marami din itong narration that exists. So dito, umpisahan natin, alhamdulillah, bismillah, sabi ng Propeta Muhammad, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matapos nung yung year of sorrow, sabi niya, isang araw, sabi niya, ako ay nasa Hatim o kaya sa Hijir. Ito yung semicircle doon sa makikita nyo doon sa Kaaba. Diba yung Kaaba part niya meron semicircle yung part na hindi tinapos. Which is the part of the original building ng Kaaba. Sabi doon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yun ay gabi. Okay? And nakatanggap siya ng bisita, mga anghel, who came at binuksan yung kanyang abdomen, yung kanyang tiyan, nilabas yung kanyang puso, okay? Nilagay ito sa golden basin filled with faith, yung iman. And sabi niya, at ang aking puso was placed in it and washed. And then, stuffed and replaced. Ibinalik niya. So dito, if we recall, mga kapatid ko, ito yung pangalawang pagkakataon na kung saan na ulala. Ito yung pangalawang pagkakataon na kung saan nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, ang si Angel Jibril in his original form. Okay? Yung una, yung sa Isra wal Miraj, okay? Tapos ito yung pangalawa, yung kung saan maglalakbay siya sa kalangitan. So itong subject na ito is about Isra wal Miraj, kung saan iniakyat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Muhammad sallam from Makkah to Jerusalem, Bait al-Maqdis, papunta sa kalangitan in his physical and spiritual form. Ibig sabihin, body and soul. Hindi ito panaginip. Totoo itong nangyari sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito, meron part ng pangyayari na ito, nakasulat ito sa Quran. Sabi doon, mababasa nyo yan sa Suratul Najm, chapter 53, nagsimula sa aya number 12, sabi doon, abad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, apatumarunahu ala ma yara, tapos sabi doon, walakad ra'anhu naslatan ukhra inda sidratil muntaha, okay, tapos sabi doon, indahu jannatul ma'wa idyas
gas sidrata ma yasya ma sagal hasaru wa ma taga. Lakad ra'a min ayati rabbihil kubra. So ito yung aya from 12 to 18. So alhamdulillah, itafsir natin. Sabi doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, walakad ra'anhu aslatan ukra. Hindi, sabi doon, nakita ng Propeta Muhammad sallallahu si Angel Jibril sa pangalawang pagkakataon and the second descent, sabi niya. Na ito yung second time na na-meet niya si Angel Jibril, okay? And the second time is on the night of Isra. Sabi ni Imam Ahmad, okay, sabi niya, yung in the Sidratil Muntaha, yung near Sidrat Muntaha, doon niya nakita si Angel Jibril on the second time. Nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I saw Jibril. Nakita ko si Angel Jibril na meron siyang 600 wings in a colorful array of pearls at mga rubies na nalalaglag sa kanyang feathers o sa kanyang wings. So kumbaga yung itsura ng Angel Jibril with 600 wings, yung kanyang pakpak, ito ay may mga perlas, mga ruby na nagkikislapan na naliliwanagan niya yung horizon. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, id yagsha sidratal ma yagsha. Okay? When that covered the lote tree which did cover it. Yun yung lote tree, sabi nga doon ng ibang nagpapaliwanag. Doon sa Sidratul Muntaha, meron doong tawag doon lote tree. Nasabi ni Imam Ahmad, recorded doon sa Sahih al-Bukhari. Ito yung nasa 7th heaven. Yung Sidratul Muntaha, nasa ikapitong kalangitan. Okay? From there, sabi niya, everything terminates that ascend from the earth and tumitigil doon. Lahat ng umaakyat na galing sa kalupaan, tumitigil doon, natitigil doon. That and everything that descends, yung nanggagaling sa kalangitan, doon din na tumitigil o na-determinate. Sabi doon, tapos sabi nga doon sa ayan na when that covered the lote tree which did cover it, ang sabi doon, mayagsal basaru wa mataga. Sabi doon, the sight turn not aside, nor it transgress beyond the limit. Sabi doon, indicated doon na ang Propeta Muhammad sallam, yung kanyang nakita, hindi siya tumingin right or left. Kung ano lang yung pinag-utos sa kanya na tingnan niya, yun lang ang tinignan niya, sabi niya, nor it transgress beyond the limit. Sabi niya, hindi siya lumabas doon sa kanyang dapat gawin. Yun ang paliwanag ng mga scholar, that he did not exceed, okay, and except which is ordained. And pagka inintindi natin ito yung isa sa tremendous quality na dinemonstrate ng Propeta Muhammad sallam as regards obedience to his Lord, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because he only did what was commanded and he did not ask beyond that he was given. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Lakad ra'a min ayati rabbihil kubra. Indeed, he saw the greatest signs of his Lord. Katulad dito sa ibang aya na nababasa natin na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallam itong mga tremendous signs na ito is para malaman niya yung might o yung pagiging assist ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And sabi doon, and this signs na makikita ng Propeta Muhammad sallam, magte-testify doon o magmamanifest doon yung mightness and greatness ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung aya which supported na nakita ng Propeta Muhammad sallam
si Injil Bibil sa pangalawang pagkakataon. So ito yung associated ito doon sa paglalakbay ng Isra wal Miraj. And sabi nga doon, there is no doubt na ang Isra wal Miraj ng Propeta Muhammad Sallam, okay, yung Prophet's Night, Journey, and Ascent into Heaven. These are the two great signs of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which point to the truthfulness of the Messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and the greatness of his status in the sight of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And dito, ipapakita din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya yung great power ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sabi nga, na siya lang ang totoong Panginoon na pwedeng gumawa nito. So sabi doon, pag pinaliwanag natin yan, inshallah, ayaw kumana ng aking, ayan, magana na. Dahil, sabi doon sa Suratul Isra, first ayah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Okay? Barakna hawlahu linuyirahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Na ang translation niyan, pagkatapos ng Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, glorified be he who took his servants for a journey by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, the neighborhood whereof we have blessed in order that we might show him our ayat. Verily is the all-hearer, the all-seer. Okay? Tayo, sabi doon. And ang Isra wal Miraj, okay? Sabi natin, these are two parts of a journey ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then, pagtapos doon, sabi doon, yung first part, yung Isra, ang meaning ng Isra, okay? Ito yung paglalakbay ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam magmula sa Makkah hanggang sa Baitul Maqdis sa Jerusalem. Ito yung binanggit doon sa binanggit nating aya kanina. And sabi dito sa screen, ang paglalakbay na ito from Makkah to Baitul Maqdis happened in a part of a night, which is very impossible. Kasi yung paglalakbay from Makkah to Medina, aabutin sila ng isang buwan. So, paano pa kaya yung papunta ka ng Masjid al-Aqsa sa Jerusalem? Okay? So, but this part of Isra, okay, nangyari ito in a part of the night. Tapos, yung Masjid al-Aqsa, sabi nga doon, ang Masjid al-Aqsa sa Jerusalem, ito yung unang kibla, okay? Doon sa tatlong kibla na kapag pinagdadasalan ng mga Muslim. And merong hadith na kaugnay dito na ang isang Muslim na maglalakbay siya patungkol sa pagsamba as regards worship, pinapayagan lamang siyang maglakbay sa tatlong sacred places na ito. Yung sa Makkah, sa Medina, at saka yung Baitul Maqdis. I hope you get it. Ibig sabihin nito, kamukha nung ginagawa ng mga kuffar. When I was still a disbeliever, natatandaan ko, dinadala ako ng parents ko sa pagka-piyesta sa Antipolo, pumupunta kami roon para sumamba sa Birhen ng Antipolo. Pag kami, minsan may problema, pupunta kami sa ibang lugar. Minsan naman piyesta sa kabila, pupunta kami sa ibang lugar. Kumbaga marami tayong pinupuntahang mga places of worship nung tayo ay disbeliever. Believing na yung pinupuntahan natin doon mga santo na idolo
na gawa sa kahoy, gawa sa bato, o drawing sa papel, drawing sa kahoy, sa semento, ay magbibigay sa atin ng pangangailangan natin. On the contrary, nung naging Muslim tayo, nalaman natin na ito ay maling pananampalataya, maling pagsamba, pamamaraan ng pagsamba. Kaya nung naging Muslim tayo, nabasa natin ngayon na pwede tayong maglakbay sa mga ganong pagkakataon ng pagsamba sa 3 lugar na ito lamang. Sa Makkah, sa Madina, at saka sa Baitul Maqdis. Okay? Alhamdulillah. Tapos sabi doon, yung Miraj, yung second part, ito yung paglalakbay, yung paglalakbay from Jerusalem papunta sa kalangitan. Yun ang tawag na Miraj. Yung ascension of the Prophet Muhammad sallallahu nakasakay siya sa Burak with the company of Angel Jibril to the heaven. So dito simulan natin yung natawag na hadith. Sabi niyo, nag-umpisa tayo, di ba? Sabi niya na siya ay nakahiga doon sa lugar sa Hijir sa Kaaba nang biglang dumating ang anghel, biniyak yung kanyang dibdib, kinuha yung kanyang puso, nilagay ito sa isang golden basin, pinugasan, tapos nilagyan ng faith o iman, tapos ibinalik at isinarado ulit yung kanyang abdomen. So ito din nangyari, di ba tatandaan niyo nung nung bata siya, no, halima siya. So ito yung dalawang pagkakataon na nakita niya ang Jibril, tapos pangalawang pagkakataon din na nilinis yung kanyang puso. Tapos sabi doon, nawala yung kodigo ko. Sabi doon, nung makita niya yung angel Jibril, matapos buksan yung kanyang puso, merong ngayong dumating na isang tawag doon na isang hindi naman siya matatawag na kabayo, okay? Hindi naman siya matatawag na isang hindi sinabi doon yung particular na kung anong hayop siya. Okay? Hindi sabi doon ang isang hayop na kung saan mas malaki sa anong tawag doon sa Tagalog, bisiro, hindi naman mas maliit sa napapalimutan ko. Anyway, sabi ng propeta Muhammad, dinescribe niya ito. Itong hayop na ito, ang tawag dito al-burak. Al-burak. Na kung saan yung kanyang bilis ng pagbalakbay, pag inihakbang niya yung kanyang paa, kung gaano kalayo yung nakikita ng mata, isang ano lang yun, isang hakbang lang yun. Ganon siya kabilis. Yung ano ng hayop na yon. Tapos sabi doon, sabi ng Angel Jibril, pinag-utusan siya na sila ay maglalakbay papunta sa kalangitan. So pinasakay siya doon sa al-burak na yon, papunta sa kalangitan, and then sabi ng Angel Jibril, I will be guiding you. Then, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, sabi niya, naglakbay kami papunta sa unang kalangitan. On the first gate of the nearest heaven, Jibril knocked the door. Okay? So yung gatekeepers, sabi niya, sino kayo? Who is it? Sabi ni Jibril, ito si Jibril. Tapos sabi ng gatekeeper, pinto ng paraiso. And who is with you? Muhammad, sabi ni Angel Jibril. Tinanong uli siya ng gatekeeper. Because yung gatekeeper, anghel niya. Binigyan ba siya ng mission? Was he given his mission? Sabi ni Angel Jibril, yes. So they responded, sabi ng mga anghel, saka yung gatekeeper, he or you are welcome and his arrival is a pleasure. And they opened the gates.
Okay? Binuksan ng mga anghel yung unang pintuan ng unang kalangitan. Sabi ni Propeta Muhammad, we went in with Angel Jibril and found therein my father Adam. So nakita niya nga doon si Father Adam, yung unang taong nilalang, si Adam, nandun siya sa first heaven. So, Angel Jibril introduced me to Adam. Sabi niya, this is your father, Adam. Greet him. So I said, Assalamu alaikum. Then Adam responded, he saluted me in return and said, Wa alaikum salam. And then Adam said, welcome to my pure son. Welcome to the pure to the pure prophet. Yun ang sabi sa kanya ni Adam alayhi salam. Tapos sabi doon, so Jibril and I we carried Muhammad again and then went up to the gates of the second heaven. Pangalawang kalangitan. So on the second heaven, kumatok uli si Angel Jibril, tinanong siya ng gatekeeper, who are you and who is with you? This is Jibril and I am with me is Muhammad. Is he a Nabi? Sabi nung gatekeeper doon sa second heaven. Aha. Has he been given a risala? Binigyan ba siya ng mission? Sabi ng angel, yes. So they also opened the gate, sabi niya doon, and I went in and I met Jesus and John. Yung magpinsan, si Isa at si Yahya. Okay? And yung si Yahya, yan yung John the Baptist as referred sa scripture ng mga people of the book. So sabi ng Rasulullah, we exchanges our greetings with them and they responded with the greetings like the greetings of the Anbiya. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And then we continue traveling and then we move ahead to the third heaven. Sabi, ang nagre-relate ang Propeta Muhammad. We knocked the gates, went through, and I met Yusuf. Sabi niya. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idha bihi utiya syatral husun. Subhanallah. He has been, makita niya si Prophet Yusuf, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha bihi utiya syatratal husun. Subhanallah, alhamdulillah, kaya pala. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng Prophet Muhammad, si Prophet Yusuf, he has been given half of beauty. Ibig sabihin, yung si Yusuf, nung makita ni Prophet Muhammad sallam, ang description niya, ang ganda-ganda niya ng kanyang itsura, ang ganda-ganda ng kanyang, ang ganda-ganda niyang nilalang. If you have read already before, during the time of Yusuf dito sa daigdig, nung nagsiserve siya sa mga prinsesa, yung mga asawa ng hari sa palasyo. Di ba sabi sa kwento, nung makita ng mga prinsesa yung beauty ni Yusuf, subhanallah, naghihiwa sila ng mansanas, okay, ng mansanas. Nung nakita nila si Prophet Yusuf, hindi nila namamalaya na yung kanyang hinihiwanan nila yung kanilang mga kamay. Hindi nila naramdaman yung sakit ng hiwa sa kamay sa ganda ni Yusuf. Alhamdulillah. Ikaw ba, Sister Iman, hindi ba nasisira yung iyong mga kamay kapag nakikita mo ako? Alhamdulillah. Joke. Tayo. Tapos sabi doon, and we continue to the fourth heaven. We went through it. We knocked the door. Same thing, same discussion happened. And there we met Idris. Idris. So Allah said, kumbaga yung discussion ganun din. They meet Idris on the fourth. And then they continue. We went to the fifth heaven sa kalimang kalangitan. And therein, sabi niya, na-meet namin si Harun, si Aaron. And nagkaroon din kami ng like the discussion of from the first, second, third, fourth, fifth heaven. Then we went to the sixth heaven and we met Musa alayhi salam. Okay? We met Musa alayhi salam. Nasa tayo sa sixth heaven. Ayan. And then sabi doon,
Subhanallah, sabi niya. Sabi niya, ang pagtatagpo namin ni Musa was a very eventful meeting. Subhanallah, sabi niya, Musa is surrounded with important events. Sabi nga nung nagpapaliwanag. Sabi ng ibang scholars doon, sa Quran, most of the story of Musa, almost kalahati ng istorya ng Quran ay istorya ni Musa. And he was mentioned frequently doon sa Quran. At kasama doon yung personality niya, it's very outstanding. And whenever the name of Musa is mentioned, ibig sabihin to something is important is going to happen. Ito yung sabi nung nagpapaliwanag. So after we greeted each other, me, Musa, and Jibril, sabi niya, napansin ko, umiyak si Musa alayhi salam. So sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why are you weeping? Bakit ka umiyak? Sabi ni Musa, a young man, si Muhammad, was given a prophethood after me. Okay? And then, sabi niya, he will have more followers entering paradise than mine. Okay? Kasi during the time of Musa alayhi salam, maraming nag-Muslim during the time of Musa alayhi salam. So, you will interpret na mas marami yung generation papasok during the time of Musa sa paraiso compared to other prophets. Kasi sa ibang hadith, meron akong nabasa, sabi doon, at the time of resurrection, na kung saan papasok na yung mga disbelievers sa impyernong apoy, a'udhu billah. At papasok na yung mga believers sa Jannah, sa paradise. Nakikita mo ngayon doon yung kumagano, magpaparade yung mga propeta. Bawat mga propeta. At kasunod nila yung mga sumunod sa kanilang message. Sabi doon sa hadith, sabi ng propeta Muhammad sallallahu. Merong propeta na ganito ang bilang ng tagasunod. Merong propeta na dalawa lang ang sumunod. At merong propeta na walang sumunod. And mind you, to remind you, mga kapatid ko, sa napag-aralan natin, there are about approximately 124,000 prophets and messengers na dumating sa daigdig na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. And out of those 124,000, 315 are messengers. Okay. Sa dami nun. And last week, when I was having a class in my Aqidah, after this, last week, may nagtanong sa akin isang brother. Sabi niya, Brother Yusuf, paano po namin malalaman yung mga pangalan ng 124,000 prophets and messengers? Yun ang tanong sa akin. Sabi ko na lang, hindi naman makaka-apekto kung hindi mo malaman yung mga pangalan ng 124,000. At kung alamin man natin yun, hindi matatapos yung ating klase. Just to satisfy yung questionnaire. But ala kulhal, sa Quran, meron kayong mababasang 25 names of prophets and messengers, the mightiest messengers. 25 nakasulat sa Quran. And 5 of them are the mightiest messengers. At bagay, hindi natin subject yan. Bibigyan ko kayo lang kumbaga yung some info. Right. So, nandun sila sa 6 heaven, the Prophet Musa alayhi salam. Tapos sabi doon, kung i-analyze mo yung communication between Musa and Muhammad sallam, makikita mo dito yung competition ng dalawang propeta na ito, competition as regards ibadah. Kasi sabi nga doon, umiiyak daw si Prophet Musa, nalulungkot siya kasi akala niya yung kanyang tagasunod ang pinakamaraming papasok sa paraiso. Kasi sabi ng propeta sallam, nakita ko mga propetang kukunti ang sumunod. Nakita ko may propetang walang sumunod. At nakita ko yung malaking gatherings. Nakakala ko yun yung aking umma. So sabi sa akin ni Angel Jibril, hindi yan ang iyong umma. Ang iyong umma, yan ay umma ni Musa. Hanggang ipinakita sa akin yung susunod sa akin, yung papasok ng paraiso, pinakita sa akin yung sa aking harap, sa aking kanan, sa aking kaliwa. Talagang sabi niya, generous in number. Kumbaga, ang pinakamaraming papasok sa paraiso yung umma ni Prophet Muhammad sallam,
Although huli tayong dumating, huli siyang dumating, sabi sa hadith, tayo naman ang unang-unang papasok doon sa Jannah. Inshallah. 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 Sabi, dito makikita niyo yung conversation ng dalawa at makikita niyo yung ugali talaga ni Musa alayhi salam. At meron siyang talagang personality na, kumbaga, as regards ibadah. Tapos sabi doon, we moved on to the seventh heaven. And I went in, we knocked, we were open, we greet, and we went in and I met my father Ibrahim. Okay? And sabi doon, we exchanged salam, and I saw him, nakasandal siya doon sa Bait al-Ma'mur. Ano yung Baitul Ma'mur? Ito yung sabi nga, ito yung Baitul Ma'mur, makikita niyo yan sa ayah sa Quran na sa Suratul Tur, sabi doon, Wat-tur, di ba sabi doon? Wal kitabin mastur, firakin mansur, wal baitil ma'mur. So ito yung tinatawag na establish sa yung Bait al-Ma'mur. So yung parang Kaaba, pero ito nandoon sa opposite ng Kaaba dito sa Makkah. Sa opposite niya sa taas ng kalangitan, ang tawag doon Baitul Ma'mur. Sabi doon, meron doon nagtatawap ng mga anghel. Ito yung tawap area, yung how the angels worship Allah subhanahu wa ta'ala. And nagtatawap sila doon, sabi doon, there are about 70,000 angels making tawap around that Baitul Ma'mur. Pero everyday yon 70,000. And sabi doon, itong nakakagulat. They never come back to do it again. Yung 70,000 na yon, pag natapos nilang magtawap doon, hindi na sila po pwedeng bumalik uli para magtawap. Unlike us, pag pumunta tayo sa Makkah, nag-umrah tayo, nagtatawap tayo, gusto mo po bumalik mo ka, makakabalik ka. Yung mga angels, hindi sila pwede, wala sila pangalawang pagkakataon. Why? Kasi, sabi doon, sa dami ng mga anghel, okay, wala silang pagkakataon but once. Nakita niyo yung implication? Anong implication of that? Sabi doon. Na doon makikita nyo na ang mga anghel ay mas marami kaysa sa mga tao. Ito yung una. Pangalawa, na yung mga anghel, okay, kung i-analyze mo, millions of billion years ago, sabi nga doon, 70,000 angels makes tawap every day. Kung bibilangan mo yung on the first day of creation, ang dami-dami na niyang panahon na lumipas. So makikita mo, ilang milyon, ilang bilyong anghel na yung nagtawap doon. So hindi po pwedeng magmalaki yung mga tao. Na sabi nga sa atin, mga tao, ilang beses ka na nagpag-umrah, ilang beses ka na nakapagtawap, is nothing compared to the angels. Sabi mga angels, sabi nga, hindi na, kumbaga, there are creations of Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala has given them yung supremacy compared sa ibang creation. At kung bakit, we don't ask Allah subhanahu wa ta'ala why. Sabi nga doon, you will be questioned, we will be questioned for what we do, but Allah subhanahu wa ta'ala cannot be questioned. Kung anong gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Okay? So sabi nga doon, pagkatapos nyo sa seventh heaven, kung saan nakita niya si Ibrahim, pagkatapos doon, nakarating sila sa Sidratul Muntaha. Ano yung Sidratul Muntaha na binanggit ko kanina? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nung makita ko yung Sidratul Muntaha, nakakita ko doon yung tatawag nila, yung ibang interpretasyon ng mga Orientalist o ng mga eskola na Uloti tree. Sabi doon, it is a tree. But yung sabi nga, yung puno na ito, hindi ito basta puno. Sabi doon, yung kanyang dahon, silalaki ng mga tainga ng elepante dito sa daigdig. At doon sa Sidratul Muntaha, everything ends there. Kumbaga, yun yung boundary ng highest heaven, okay? Before you reach yung pinalalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun na yung boundary.
Lahat ng umaakyat papunta sa kalangitan, lahat ng yun ang katapusan niya, yung Sidratul Muntaha. Lahat ng bumababa galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bago bumaba dito sa mga kalangitan hanggang sa daigdig, mahuhold muna yun sa Sidratul Muntaha. Ito yung lugar na yun. And sabi nga doon, if you reach Sidratul Muntaha, after that, yun na yung afterlife na where you will see Jannah. You will see yung throne of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita mo yung kursi after that. Okay? And kumbaga, yun na yung end ang universe that was created by Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito makikita nyo, ma-analyze nyo, mga kapatid ko, na how great is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi sabi doon, sa Sidratul Muntaha, sabi doon, may pinakita sa akin ng Jibril yung meron doong 4 na ilog, 4 running rivers. Yung dalawa doon, apparent. Tapos yung dalawa hidden. Okay? Sabi nga doon, yung apparent one, yung ibig sabihin na apparent, makikita mo yung natawag na Nile River at saka Euphrates River, yung nandito sa daigdig. And yung dalawang hidden, meron dalawang hidden. Dalawang apparent at dalawang hidden. Sa ibang hadith, di ba nakita natin, nabasa natin na in Jannah, there are rivers of wine, rivers of milk, rivers of honey. Iba pa yung kumbaga ito sa main river na sinasabi dito. So dito makikita nyo na ipinakita dito first, how great Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi Allahu Akbar. How great is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingnan nyo. Sa daigdig, akala natin malaking-malaki na yung daigdig. But yung daigdig is part only of the many universe on the galaxy. At yung universe, galaxy, this is part of the first heaven. Okay? Sabi doon, in terms of size, okay, yung lowest heaven na nakikita natin, yung may mga stars, may mga moon, may mga galaxy. Ano na yan, kumbaga, masyado ng malawak yan na even up to today, hindi yan nararating ng mga tao. Ang narating pa lang ng tao, yung buwan, but not all people reach the moon. Bilang na bilang pa lang. Ito hindi madaling marating. So, kumbaga, yung pa lang nakakarating sa ating kaalaman. Hindi pa natin nalalaman kung gaano kalaki yung mga ibang planeta. And we are still on the lowest heaven. Sabi doon, as regards size, yung lowest heaven, okay, if compared doon sa second heaven, para ka lang daw nagtapo ng singsing sa disyerto. So yung laki ng first heaven, kung ikukumpara mo sa second heaven, yung first heaven magiging singsing lamang siya sa laki ng sa disyerto, sa laki ng second heaven. Ganon yung size. And the explanation goes on. Pag pinagsama mo yung first heaven at saka second heaven, pag ikinumpara mo yung laki ng dalawa na ito sa third heaven, para ka lang din naglaglag ng singsing sa disyerto kumpara dun sa laki ng third heaven, pinagsamang second and first and second. And the counting of size goes on until you reach the seventh heaven. Na pag pinagsama-sama mo yung first, second, third, fourth, sixth heaven, para sa Tagalog, Hajar. Hajar. Pag pinagsama-sama mo yung unang kalangitan, yung pangalawang kalangitan, yung pangatlong kalangitan, 4 na kalangitan, 5 kalangitan, 6 na kalangitan, pag pinagsama-sama mo yan, yung laki niyan, pag ikinumpara mo yung laki niyan, yung lawak niya sa 7 kalangitan, para ka lang daw naghambing ng singsing sa disyerto. Subhanallah. Subhanallah. Nakita niyo yung pinarating sa ating signs ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung unang sign diyan sa paglalakbay na yan. Na ano yung creation above ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi nakukomprehend ng mga tao, even the believers. Alhamdulillah, nalaman natin yan. Nung malaman natin yan, the lesson on that is that pag-iibayohin natin yung pagkilala at worship sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, because He is not only great, He is the greatest. Dahil walang po pwedeng gumawa nito kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okay? We don't know how vast o how gaano kalaki yung mga nilalang na ito. At sabi nga doon, kapag pinagsama-sama mo lahat yan, yung kalupaan hanggang sa 7 kalangitan, pag pinagsama-sama yung lahat na yan, kalupaan hanggang makarating sa 7 kalangitan, okay? At ikukumpara mo yan sa throne ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o sa kursi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ka lang ding naglaglag ng singsing sa disyerto. At yung kursi, hindi yan sabi nga, ang kursi, patungan pa lang yan ng paa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung kursi. So, gaano pa kalaki yung throne, yung ars ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. And according sa akida ng bawat Muslim, if you were asked, where is Allah? Di ba? Nung tayo Christian, nung tayo people of the book, even the people of the book of today, if you ask them, where's God? Ang common question, God is everywhere. Tagpuro lang. God is in my heart. God is in here. God is everywhere. Daming God doon, hindi one. Merong God sa cinema, merong God sa bathroom, merong God sa kitchen room, merong God sa movie room, merong God sa kung ano-anong room. This is wrong. So sa atin, to perfect our akida, to correct our akida, if you were asked, where's Allah? Ang sagot, Allah is above His throne, separated from His creation. And He knows everything by His knowledge. By the way, brothers and sisters, if you notice, I refrain moving my hands kapag dinidescribe mo yung Allah Subhanahu wa Ta'ala as regards His asma wa sifat, yung sifat niya. Kasi, halimbawa, nagdi-describe ka ng patungkol sa kamay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. That Allah has hand. Hindi mo pwede ipakita yung kamay mo. Remain still, ganyan. Allah has hand, kalas. Hindi mo pwede ipakita ang kamay. Why? Alam niyo kung bakit? Di ba sabi sa Quran? Laisa kamithlihi shay'. Wala siyang katulad. So kapag pinakita mo yung kamay mo, sabi mo yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kamay, pinapakita mo yung kamay mo, then kinukumpare mo yung kamay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kamay mo, which is wrong. So when you say Allah has eyes, has hand, has feet, hindi ka pwedeng magbigay ng something demonstration of any sort. Just say it by your tongue. Okay? And we cannot comprehend. So stop comprehending. Just sami nawa ataan na. Whatever you hear, you obey, you believe. Okay? Sabi doon, tapos sabi nga doon, lahat ng nilalang na yan, ng kalangitan, sa pinakamababang kalangitan lang, makikita mo yung sign ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pinakamababang kalangitan, sabi na, we have adorned the nearest heaven with an adornment of stars. Sa pinakamababang kalangitan lang, makita mo yung greatness ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, pinalamituhan, dilagyan namin ng dekorasyon o palamuti yung pinakamababang kalangitan. Makikita niyo yung kalangitan paggabi, di ba ang gandang tingnan? Makikita mo yung mga bituin, yung mga constellation. Nung nag-aaral ako nung high school, memorize ko yung constellation na yan. Merong Big Dipper, Small Dipper, Sagittarius, may iba-ibang forma ng bituin. Pag tinignan mo yung zodiac, sabi nga, bawal sa atin ito ngayon eh. Pero for discussion, yung tinatawag na zodiac sign, makikita niyo sa kalangitan. And who made that? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yan po pwedeng gawin ng magic. Okay? Ang pwede lang gumawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So all the stars located on the lowest heaven, and we have not been able to reach the end of the creation of the stars. Wala pa tayong nararating na stars. So lahat ng creation na nasa pinakamababang kalangitan, okay? Nakita yan ng Propetang Muhammad sallallahu. Yan yung mga signs na pinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Kaya siya tawag na ito, this is an amazing journey. By the way, itong subject na ito will be maybe part 2 or part 3. Ayokong madaliin ito. Okay? So, anong ginawa pagdating niya sa Sidratul Muntaha? Okay?
Sabi doon, sa Sidratul Muntaha, nakikita niyo sa script, hindi yan yung puno doon. It's only background ko lang yan. Okay? Sa description ng mga Orientalist, hindi yan ang puno. Okay? Sabi niya, yan yung sa Sidratul Muntaha, isa 7 kalangitan, merong ibinigay doon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, binigay sa kanya yung 5 obligadong sala. Okay? Pangalawa, binigay sa kanya yung last part o concluding verses ng Suratul Baqarah, yung ayat 284 at 286. At saka ibinigay sa kanya yung kapatawaran sa mga believer sa kanilang mga kasalanan, okay? Provided na hindi sila magbibigay ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito pa lang sa 3 na yan, tatanggap ng Propeta Muhammad sallallahu sa kalangitan. If you are a believer, meron ka ng guarantee o kumbaga meron ka ng something pangahawakan na you will be a people of Jannah. Kasi diyan, 5 prayers, nagdadasal ka, di ba? Tapos alam mo yung meaning ng last verses ng Suratul Baqarah na sabi nga sa hadith na bago ka matulog, you have to recite Suratul Ikhlas, Suratul Talaq, Suratul Nas, yung Surat Ayatul Kursi, saka yung last 2 verses ng Suratul Baqarah. Okay? So na yan. And then sabi doon sa huli, yung kapatawaran sa bawat Muslim o believer na mayroon silang kasalanan, papatawaran yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala provided na hindi ka nagbigay ng pagtatambal sa kanya. Ito yung minsan tanong ng mga disbeliever. Sabi ng mga disbeliever, ibig nyo sabihin, Brother Yusuf, yung pwede lang makapasok sa paraiso at papatawarin ng Diyos, kayo lang mga Muslim. Bakit? Ganun tanong nila eh. Bakit? Ang laki-laki ng tanong. Bakit? Why? Tingnan nyo. Ito yung sagot. Ito yung sagot ko. May mga sagot din yung iba. Ang sagot ganito. Di ba ang kasalanang walang kapatawaran is shirk? Anong shirk? Ang shirk, yung magbibigay ka ng pagtatambal sa kanya. And if you are answering a questioner who is a Christian, ibalik mo sa kanya yung kanyang first commandment, yung 10 commandment. Ano bang first commandment? Alam nila yon. First commandment, worship God alone. Anong pangalawa? Don't put partners with Him in worship. Nakakalimutan nila yan eh. Yung pangalawa, shirk. Pabalik ka sa Islam. So tingnan nyo, bakit mga Muslim lamang ang papasok sa paraiso at hindi kayo? Kumbaga, blunt response yun eh. But make it sweet, make it something na ma-attract siya. Huwag mong biglang titirahin. Ganyan ang dawa. Make him or her be close to you. Kumbaga, pag nadinig niya yung sagot mo, huwag mong sasagutin direkta. Sagutin mo something na magkakaroon siya ng interest. Masang tanungin mo, alam mo kung bakit? Kung bakit mga Muslim lang ang papasok. Ganito kasi. Lahat ng tao nagkakasala. Muslim man o hindi. Muslim nagkakasala. Christian nagkakasala. Kung ano mang religion nagkakasala siya. Ang pagkakaiba lamang ganito, bumalik ka sa commandment. Okay? Ang Muslim, kung magkasala siya, okay, at the end of the day, pag siya ay sumamba, ang sasamba niya yung nag-iisang Allah at yung pinakamataas na parte ng kanyang katawan, yung saan nandun yung kanyang kaisipan, isusujud niya, ibababa niya sa lupa bilang tanda ng pagsuko niya, pagkilala niya doon siya, nag-iisang tagapagkilala. Kumpara sa hindi Muslim, nagkakasala din ng marami silang kasalanan, di ba? Nagkakasala sila. Kaya lang, pag nagkasala sila, hindi sila nagsusujud. Lalo pang tumataas yung kanilang mga doon, nagmamalaki sila. Okay? So, kumbaga, kung bibigyan mo halimbawa na ang isang nanay, marami siyang anak. Okay? May mga anak na favorite child, apple of the eye. Pag gumagawa siya ng something good, tuwan-tuwa yung nanay. Kayo mga nanay, alam nyo to. Hindi ako nanay, kayo. Dapat alam nyo to. Okay? Ngayon, pagka may anak mo na medyo matigas ang ulo, di ba, minsan malayo ang feeling sa kanya. But yet, anak mo pa rin siya. Okay? At the end of the story, mahal mo pa rin siya. So, kumbaga, provided na kilala ka ng bata na nanay kanya,
mahal mo pa rin siya. Ngayon, kung hindi ka na kinikilala, ibang usapan na yun. So, kumpara sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto lang niya, you know Him, okay? Sabi nga, paalam, annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang tunay na Diyos kundi siya. Pagkatapos, humingi ka ng tawad sa Kanya, sambahin mo siya. Yun lang naman ang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag in-apply mo sa Muslim and non-Muslim, ang kumikilala lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim, at humihingi lang ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim. And isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Ghafar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. So, para magamit niya yung kanyang mga asma, yung mga sipat na yan, i-apply niya ngayon yan. So, yun ang sagot. So, sa isang non-believer, paano ka papatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi mo naman siya kilala? Kamukha ng discussion natin last Friday. Di ba? Sabi natin, pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipagdasal niya yung kanyang mga mahal sa buhay na namatay na, which are not believers. Who are not believers? Yung kanyang ama, yung kanyang ina, okay? Si Abu Talib, di ba? Kumbaga, during their time, nung buhay pa sila, hindi naman nila tinaas yung kanilang kamay sa Allah subhanahu wa ta'ala para humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya pagpatay na? Paano pa nila itataas yung kamay nila? So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala na silang, walang kapatawaran sa kanila. So ganun din sa present situation ngayon. Kapag tinanong kayo, bakit kayong mga Muslim lang ang nagkiklaim na kayo lang ang maliligtas? Kasi meron tayong proof. Okay? So, tuloy natin yung paglalakbay na yan. Extend na akong konting oras. Maganda na kasi ito. Sabi doon, pagdating ka sa Sidratul Muntaha, sabi niya, he went further, and then, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allah prescribed 50 daily prayers sa akin. 50. Okay? Yung 5 na yan, ang original niya, 50. So, tinanggap ko yung commandment na 50, bumaba ako, pababa na kami, I descended. On my way back, I passed by Musa. Di ba? Pag pabalik ka na, siyempre, babalikan mo, una, 6, 7. 7, 6. Sino nasa 6? Si Musa. So sabi ni Musa sa kanya, what did Allah tell you? Anong in-instruct sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah prescribed 50 daily prayers on my nation. Mind you, brothers and sisters, bago ko ituloy ito. Habang nag-aaral kayo sa Islam, mapag-aaralan ninyo ng lahat ng commandment ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Lahat ng ibada, form of worship, sa lupa ibinigay. Mga pwera lamang ang sala. Kailangan pang iakyat ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet Muhammad sa pinakamataas na kalangitan at magkaroon sila ng discussion at doon niya tanggapin yung commandment ng sala. So nakita nyo dito, mga kapatid ko, yung status ng ibada na sala. Hindi yan ibinaba sa kalupaan, ibinaba yung kautusan yan sa kalangitan. Okay? Papaliwanag pa yan at the end of this hadith sa lesson. So ngayon, sabi doon, sabi ni Musa, bumalik ka sa iyong Panginoon. Kasi sabi niya, I am with these people before. And na-experience ko yung tigas ng ulo ng mga children of Israel for a very long time, sabi ni Musa alayhi salam. And sabi niya, I am more senior than you, sabi niya kay Prophet Muhammad alayhi salam. Believe me, sabi niya. Hindi nila magagawa yan. So bumalik ka sa iyong Panginoon at pabawasan mo. So ginawa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, make it 40. Bumasa ng 10. So bumaba ulit siya on the way. Nasa lubong niya si Musa. Sabi ni Musa, so anong nangyari? What happened? Sabi ni Muhammad, ginawang 40. Sabi ni Musa, bumalik ka ulit sa iyong Panginoon. Hindi yan magagawa ng iyong tagasunod dahil na-experience ko na sa mga tao before. Go back. So, ginawa ni Muhammad, bumalik ulit siya sa kalangitan. Pinausap niya ulit ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang 30. So bumaba ulit si Muhammad, nag-usap ulit sila ni Musa. So bumaba, ganun ulit yung usapan, pinabalik siya, humingi siya ng discount, humingi siya ng tawad, 40, naging 20, naging 10. Sabi niya, pagdating sa 10, sabi niya, go back. Sabi niya, hindi yan magagawa ng iyong tagasunod. Ask Allah to reduce it. So bumalik ulit si Muhammad sallallahu. Tapos ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5. 5. Ayan, nakita niyo, he was given 5. Bumalik siya, pababa siya, nasa lubong uli niya si Musa alayhi salam. Sabi ni Musa alayhi salam, bumalik ka uli sa iyong Panginoon. Hindi yan magagawa ng mga tao, ng iyong nasyon. So sabi ni Muhammad, ayoko na bumalik, nahihiya na ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, sabi doon, nagkaroon nga, sabi nga doon, magkaroon ng revelasyon na. All the deeds of Adam, okay, will be multiplied from 7 to 10 times to more or more. Kaya yung 50 na original na kautusan ng ginawang 5, 50 pa rin. Kasi 5 times 10 ilan? 50. And dito yung makikita nyo, tama si Musa alayhi salam. Bakit naging tama? Nakita nyo ngayon yung how many prayers we have now? Obligatory, 5. Nakita nyo yung karamihang Muslim? Nagagawa ba nila yung 5? Hindi. Bihira lang nakakagawa ng 5. Makita mo yung ibang Muslim. May Muslim Ramadan. Ramadan lang pag Muslim lang pag Ramadan. And other days hindi sila nagsasala. 5 na nga yun eh. 5 na lang. Paano pa kaya kung naiwan 50? Yung iba, di ba? Yung 5 nahihirapan sila. 5, nahihirapan na sila. So tama si Musa alayhi salam. Then makikita nyo yung experience talaga ng mga seniors. So paano the seniors? Yun ang lesson dyan. Dapat makikita nyo din yung personalidad between Muhammad and Musa alayhi salam. Kasi si Musa, he will not mind arguing with Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi babasahin ninyo, si Musa nakipag-argue siya sa Allah subhanahu wa ta'ala during his time. So he don't mind, kaya pinuutusan niya si Muhammad. Nakita niyo din yung personalidad ni Musa alayhi salam. And kasi, di ba, paano ba naging propeta si Musa alayhi salam? Prophet Musa started this prophethood nung pumunta siya doon sa Valley of Tuwa, di ba, nasa Quran. Iniwan niya yung kanyang asawa, naglalakbay sila. Okay? Nakita niya yung apoy, malayo. Sabi niya, iwanan ko kayo dito. Okay? Pumunta ako doon sa apoy, baka may makuha tayong tulong. So, di ba, pagdating niya doon, sabi sa Quran, sa Suratul Taha yata yun, sabi sa Quran, bigla siyang may narinig na boses. Innani anallah la ilaha illa ana. Sabi ng Allah, sa tafsir na yun, sabi nga, dumating si Musa sa lugar na yon. Okay? Inassign siya kinausap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon inassign na maging prophet siya. Sabi pa nga doon, ikaw ay nasa bali ng Tuwa, remove your shoes. Tanggalin mo yung sapatos. Pumunta ka dito, kausapin kita. Sabi, ito, dagdag kaalaman lang ito. Binasa ko, bakit ko tanggalan sapatos? Sabi nung nabasa ko, sabi ng scholars, kasi sa ayon sa mga paliwanag ng mga scholars, yung suot-suot na sapatos ni Musa is made of skin ng hayop na hindi properly slaughtered. Mahal natin, ang ganda impormasyon, di ba? Oh, di ba? So doon nagsimula. At sabi nga doon nakipag-argue si Musa, alayhi salam. Nakipag-argue, in some incident, nakipag-argue si Musa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kumbaga ang pagkakaiba ni ito yung kumbaga yung prescription ng salah, yung 5 daily prayers, na kapag ginawa mo yan, ginawa yan ng bawat Muslim, ang reward niyan is equivalent to 50 din. So walang nabago. Okay? And nung bumaba na siya, dala-dala na yung mga natanggap niya, may nakita siya ngayong mga sign ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niya yung keepers of hell, si Malik. Nakita niya doon sabi niya, nakita niya doon Dajjal. Pinakita sa kanya yung apoy ng impyerno. Sabi niya, nakita niya doon nakita siya doon mga tao na may kuko na parang made of copper. Ano ibig sabihin ng tansu ba yun? Bakal na ini-scratch nila yung kanilang mukha. Okay? At saka yung kanilang mga dibdib. Tinanong niya si Angel Jibril, sabi niya, who are those people? Sabi ni Angel Jibril, those are the people who ate the flesh of their people. Ano ibig sabihin nun?
yung mga taong nagbabakbite, yung, di ba, backbiting, as if you are eating the flesh of your kung sino binabakbite mo. Doon, makikita mo yung kaparusahan, mga backbiters. Makikita mo doon, sabi niya, pinakita sa akin doon yung isang taong lumalangoy sa ilog ng dugo, magmula sa isang side, papunta sa kabilang side, okay? Yung nilalangoy niya, hindi tubig, dugo. Sabi niya, tinanong niya, si Angel Jibril, sabi niya, yun yung mga taong na-involve sa mga ribat, sa mga patubuan. At marami pang mga signs na pinakita sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At sabi nga, this is our time has come. Okay? Itutuloy na namin ito. Sabi ko nga sa inyo, magiging 2 parts ito o 3 parts ito sa ganda nitong hadith na ito. So dito, part pa lang yan nung pinakitang sign ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallam na inihahatid sa atin yung mga istorya na yan para malaman natin yung katotohanan ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos sabi nga doon, marami pa siyang nakita which I will relate to you inshallah sa mga susunod na Friday. Unfortunately, hindi man unfortunately, merong ditong isang announcement binigay sa akin na please announce yung mga hindi JDC students na need ng handout. Yun daw mga hindi JDC students na kailangan nyo ng handout. So balik tayo sa akin, next Friday, baka wala tayong klase, break tayo kasi pupunta, may biyahe ng Madina trip yung aking mga brothers sa JDC and I have to lead them. So off tayo na next Friday, magre-resume tayo susunod na Friday. Pero baka mag-iwan ako ng question na papadala ko na lang kay Abla Iman o kay Sister Sara o Sister Sapia na ipo-forward sa inyo. The first 500 which I promise you, may papadala ko yung question sa inyo. Inshallah. If not, sa mga susunod na Friday. Kung ano, kasi ang schedule ko is too busy nga. Hindi ko matapos yung mga questions. So pero yung promise ko na first 500, second 500, and then another 1,000, talaga nandun, I will give it to whoever deserves it, inshallah. So dito muna natin tatapusin yung hadith na ito, inshallah, na alam ko na bitin uli kayo. At marami pa tayong, mahaba pa itong hadith na ito na dapat ninyong malaman. At kung merong hindi malinaw sa inyo, pwede kayong mag-ask ng question. Kung kaya kong sagutin ngayon, nasagutin ko, inshallah. Okay. Tanong ko muna, unang tanong. Pakisagot nyo lang sa pwede kayo sabay-sabay. Hindi ba kayo, kumbaga naiintindihan nyo ba yung how I relate the subject? Sisters? Kumbaga, hindi ba kayo nahihirapang makinig sa akin? Hindi ba boring? O napapalo nyo ba yung... Alhamdulillah. Opo. Okay, alhamdulillah. Gusto ko lang malaman kung maituwid ko. Pakalinaw po. Kaya, Napakaganda. Kaya, inshallah. Tapos, meron po bang pagbabago sa inyong iman as you know paunti-unti yung buhay ng Propeta Muhammad sallallahu? Yes po. Opo, alhamdulillah. Meron po. Nadagdagan po ang maliwanag para sa amin ang buhay ng Propeta Muhammad. Pangatlong advice ko din, doon po sa mga, although yung libro po pinagkukuhanan ko, marami siya. Marami yung librong binabasa ko, marami yung libro ako pinagkukuhanan. At ang kinuha ko lang, yung talagang authentic at mostly related sa Tawhid. Kasi ang ginagawa ko kung magpapaliwanag sa inyo, I always relate it to Tawhid. Because my principle in teaching Islam is nakuha ko sa mga teacher ko sa Makkah, sa Medina na always relay sa mga bagong Muslim yung
tawhid. So makikita nyo dito, yung aking presentation ng sira, I always connect it with tawhid. I do not go with the sequence, events by events. Pinuha ko lang yung talagang mga pangyayari na magpapaliwanag sa ating lahat na patungkol sa tawhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung kailan i-reveal yung aya na yon. So my suggestion is, if you have time, basahin nyo yung kahit anong libro ng sira ang hawak nyo, basahin nyo yun. It will complete what which are missing sa ating discussion. Kasi napakagandang basahin ang sira. Kasi sabi nga ng isang brother ko sa last Friday, nung nag-usap kami, comes to the point na nag-uusap kami, sabi niya, maintindihan mo lang talaga ang Islam kapag ka binasa mo, inintindi mo yung sira ng Propeta Muhammad. So this will be ingay, hindi sa akin ang ingay niyo sa labas. So yung suggestion ko is, lagyan nyo ng, magdagdag kayo ng, if you have time, magbasa din kayo. Pero may Allah Subhanahu wa Ta'ala help me as much as I can, ipapaliwanag ko ito ng maging madali. Kaya I always make it a point to, kahit nahihirapan ako mag-translate in Tagalog unti-unti. Kaya lang, ang may reservation is, kaya ko kayo tinanong, baka hindi nakakarating sa inyo ang tamang pag-i-explain, na hindi ko ma-explain ang tama at naboboard kayo. So I don't want to be like that. Okay, mga sisters? Yung mga walang handouts, please, kung gusto nyo magkaroon ng handouts, please contact us. Hey, alhamdulillah. By the way, as regards handout, may pinapadala sa inyo, may pinuforward sa inyo si Sister Safia ng mga handout ng mga previous discussion natin. So sa mga handouts na yun, nakalagay lang din doon yung mga very points of discussion na kumbaga magpapatibay ng inyong iman. Kasi sabi nga, maniwala kayo sisters, titibay ang iman nyo kapag naintindihan nyo yung sira and how it is connected sa tawhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala and how and when, why those ayat of the Quran was revealed. So kaya lagi kong pinapaliwanag sa inyo yung aya at saka yung mga sura na na-reveal. Today, I have, alhamdulillah, relate to you two surah, part of the two surah, yung Suratul Najm, chapter 53, saka yung Suratul Isra, yung first aya ng Suratul Isra. Okay, yung last Friday, I relate to you yung ilan din sa mga aya ng Alam Nasra Laka Sadra. Tapos yung may nirelated ako doong sura ng Bakara. Okay? So siya lang, kumbaga, and don't worry kung kumbaga, baka magbigay ng exam si Brother Yusuf, baka ako bumagsak. Don't worry about that. Hindi naman, halimbawa, kung nagbigay ako ng exam, hindi ako, I'm the brother na hindi may magbigay ng exam. Kaya lang ako nagbibigay ng exam kasi I want to give some monetary gifts na hindi ayaw ko lang na just give it monetary just like that para kasi hindi ko kumbaga ayaw hindi maganda sa akin na bibigay ka lang ng pera. Parang bigyan mo rin ng something kumbaga yung short exam na ganyan para nakakatuwa naman parang gano'n. Saka hindi man ako kumbaga I don't believe na kapag bumagsak ka sa exam ay babagsak ka din sa relief. No, hindi. Basta bumagsak kayo sa exam, pumasa kayo sa exam, paras lang yun. Kumbaga, kung pumasa ka, natadagdagan yung kaalaman. Pag bumagsak ka, ibig sabihin, dagdagan mo yung kaalaman. Ganun lang yun. And dito, I will be extending 5 minutes of my time. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung as regards prayer kanina. 5 minutes lang. Reminder lang. As regards prayer, don't miss prayer. Wag na wag niyong imimiss ang prayer whether you are may sakit kayo o busy kayo, whatever. Huwag niyong imimiss ang prayer. Kasi yan ang unang-unang katanungan sa libingan. And pagdating sa libingan, nakakatakot kasi, tingnan niyo. Sa libingan, hindi niyo alam kung gaano katagal tayo mananatili sa libingan. If you think now, yung people of yung kapanahonan ng Propeta Muhammad sallallahu meron pang nauna dyan, before. Ilang taon na silang nasa libingan?
Tayo nandun sa lupa. Di ba? Sila ilang taon na sila nandun sa ilalim ng lupa. Ang hinihintay nila yung araw ng paghuhukom. At meron doong nagsasuffer because of prayer. They don't do their prayer. Di ba? So, alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah. Kapag naisip ko itong mga reminders na ito, pagdating ko sa libingan, patawarin mo ang buhay ko. Is na pagkakataon na ganito ng mga sala. Kasi malinaw sa atin na ang sino mo magpabaya sa kanyang sala, paparusahan sa libingan. Sa libingan pa lang yun. Pinaparusahan ka na because of sala. So meron pa tayong pagkakataon, mga kapatid ko, buhay pa tayo. So don't miss those prayers. Papaliwanag pa ang lesson yan pag sinundan natin yung subject na ito. Kaya lang, ayoko lang makalimutan itong reminder na ito. This reminder to, sa inyong lahat, para sa akin na don't ever miss the prayer. Okay? At isipin nyo lang, pumikit kayo. Kung kayo'y nasa libingan na, nakakatakot, di ba? Ipikit mo mata mo. Imagine mo na ikaw ay nandun na sa libingan, ikaw lang mag-isa doon. Walang TikTok, walang kuryente, walang tugtugsak, walang kasama doon kundi yung deeds. Whether good or bad. At ilang taon yun bago dumating yung araw ng paghukom. Alhamdulillah, kung ikaw ay Muslim, meron kang asahan sa araw ng paghukom, tanggapin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano kung hindi ka Muslim? Matagal ka na sa libingan, tapos abadan ka pa doon sa impyerno ng apoy, audubillah, di ba? So brothers, sisters, reminder, sala. Ito din ang pinagbilin sa atin ng Propeta Muhammad sallam. Bago siya mamatay, sala. Huwag niyong i-miss yan. So hanggang dito na lang mga kapatid ko, meron din akong klase ng 10:30 sa mga lalaki. At sabi ko nga, wala tayong klase next Friday, break. And inshallah, sama niyo ako sa inyong mga dua. Inshallah, I try to include you all on my dua sa Madinah, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.